Let's rate the Japanese food that we ate in Osaka. Disclaimer lang, hindi pa kasama dito yung mga kinain namin sa konbini. Okay, let's go! Unahin natin sa masarap, itong beef omurice ng Dear Bros. Perfect, 10 out of 10. Sobrang sarap, nagko-complement yung lasa ng beef sa egg, sa rice, at saka yung garnish sa ibabaw na nori. As in talagang pag hinalo mo siya, ang sarap talaga ng lasa. 10 out of 10. 10 out of 10 din tong chicken katsu nila. Sobrang crispy, sobrang sarap. Must try sa Dear Bros. Visit kayo dyan sa Dotonbori area lang yan. Ito naman pork omurice ng Dear Bros. Okay naman siya, 8 out of 10. Mas nagustuhan ko lang yung mga nauna. Curry katsu ng Mountain Curry, 1 million over 10. Talagang ang sarap niya. Ito na ata yung pinakamasarap na katsu curry na nakain ko during my whole visit sa Osaka. Located siya sa Honmachi Sakai Suji Station. No, na-discover lang namin siya kasi nagugutom na kami habang nagbabiyahe. So yun, must try. Ito namang chocolate taiyaki na nabili ko sa Shinsekai, 4 out of 10. Hindi ko masyadong nagustuhan yung lasa niya. Para siyang pancake na may chocolate cream sa loob tapos may mga beans na mongo beans ata yun. Hindi siya para sa akin. 10 yen cheese coin sa Dotonbori, 7 out of 10. Lasang maya pancake na may cheese sa loob. Okay naman siya for 500 yen. Medyo mahal kasi kaya mo namang gumawa sa bahay. Doraemon popcorn sa Universal Studio, 7 out of 10. Okay siya, kalasa siya nung SM Cinema na popcorn. Steak sa Jurassic Park Universal Studio, 6.5 out of 10. Medyo matigas yung steak at saka kulang sa lasa. Ito sa Jurassic World din to, nakalimutan ko yung tawag. Breaded shrimp and chicken siya na may maanghang at saka matamis na sauce. 6.5 out of 10 din, kulang din sa lasa. Butter beer sa Harry Potter Cafe, 9 out of 10. Okay siya, masarap siya. Kung nakatikim kayo ng butter balls na candy nung bata kayo, ganun-ganun yung lasa niya. Tonkatsu ramen na nabili namin sa Dotonbori, katabing-katabi lang nung 10 yen cheese coin stall. 10 out of 10, ang sarap niya. So far, ito yung pinakamasarap na ramen na nakain ko during my whole visit sa Osaka. Perfect pair dito sa gyoza, sobrang malasa, 10 out of 10. Cheese katsu sandwich na nabili namin habang papunta kami sa Arashiyama Bamboo Forest, 10 out of 10. Akala ko dati hindi masyadong malutong yung breading niya, pero pagkagat ko masarap pa rin. Pwede mo palang ipainit to bago mo kainin. Crab stick sa Gion Yasaka Shrine, 5 out of 10. Medyo walang lasa yung crab, so hindi ko siya masyadong nagustuhan. Pero okay din, panawid gutom. Chicken poppers sa Gion Yasaka Shrine din, 7 out of 10. Okay naman siya, parang kalasa ng mga chicken poppers na bibili mo dito sa bangketa sa Pinas. Tempura curry sa Hako Datiyame Ski Park, 7 out of 10. For 1,200 yen, tapos ganun kaliit lang yung tempura. Tapos 2 piraso, parang hindi siya masyadong sulit. Pero wala ka kasing choice, yun lang yung kakainan mo dun talaga. So yun. Tempura onigiri sa Dotonbori. Doon namin siya binili sa Mayan, yung may sign na yan. Prominent naman niya doon. 8 out of 10. Okay siya. Masarap. 450 yen nga lang, medyo mahal. Pero masarap naman. Tonkatsu ramen sa Kyosho Ramen Kiyo. 8 out of 10. Pinunta namin siya kasi ang dami kong nabasang mga gandang reviews. Pero medyo disappointing kasi parang regular tasting ramen lang siya. Tempura bento, sorry hindi ko na maalala kung saan namin to nabili sa Kobe, pero along siya doon sa shopping street nila. Well, 7 out of 10. Okay naman siya, panawid gutom, pero nothing special. Pork buns sa Kobe Chinatown, 7 out of 10. Marami pang mas masarap na pork buns. At dito sa Pinas, marami pa ako natikman na mas masarap kaysa dito. Okay lang din, medyo makalat din siyang kainin. Wagyu beef sa Kobe Chinatown, 6 out of 10. Medyo na-disappoint ako kasi akala ko maraming mahahanapan na Wagyu beef sa Kobe. Sayang hindi kami nakapunta dun sa Steakland, pero this one sa may Chinatown, nothing special. Medyo matigas din yung karne. So, baka kasi scrap lang kasi yung pinili kong part, kaya yung pinakamura, kaya hindi siya masyadong tender. Ramen sa Dotonbori, yun sa may dragon na malaki. Sikat na sikat to doon. Budget ramen siya. Roughly nasa 800 yen lang ata to. 7.5 out of 10. Regular tasting ramen lang din siya. Kulang nga sa lasa eh. Kaya mas mataas yung rating nung isa kanina. At ang haba kasi ng pila dito. So, yun. Kobe beef sa Dotonbori, 8 out of 10. Mas masarap to kasi nakain ko sa Kobe. Siguro kasi nasa 2,500 yen to. Doon kasi sa Kobe, nabili ko siya parang nasa 1,000 yen lang. So far, pinakamasarap na Kobe beef na nabili ko nasa Chokiji Market sa Tokyo. And then lastly, yung unlimited yakiniku along Dotonbori area lang din to, 8 out of 10. Ikaw magluluto nung meat mo, nasa 2,500 yen ata to. Okay naman siya, yun nga lang parang nagsasamyup. Walang
special sa lasa niya. Pero masarap. So yun, I suggest sa mga magta-travel sa Osaka or anywhere in the world, huwag kayong matatakot mag-explore ng mga makakainan nyo kasi promise, mas marami kayong madidiscover na masarap doon sa mga hindi kilalang restaurants. Anyway, next na i-review natin yung mga napili kong pagkain sa Konbini. So better watch out for that. Bye-bye!